Ginahasa na kinikikilam pa ang ilang biktima ng isa umanong serial rapist. Ang modus nagsisimula sa alok na trabaho gamit ang ninakaw na social media account ng isang babae. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa loob ng PGH o Philippine General Hospital, nagtago at naaresto ang lalaking ito na hinihinalang serial rapist ayon sa Manila Police. Ang revelation niya is at least 10 or running to 15 na ang kanyang nabibiktima na babae. Ang modus ng suspect, mag-aalok ng trabaho sa social media gamit ang ninakaw niyang account ng isang babae. Kapag may kumagat na babaeng biktima, makikipagkita ito sa hotel at paakitin sa kwarto kung saan kunwari naghihintay ang babaeng recruiter. Ayon sa mga biktima, pinainom sila ng soft drinks na tila may droga at saka sila hinalay at kinuna ng video. Pagka inom ko po nun, mga ilang minutes po wala na po ako sa sarili. Lahat po ng gusto niya, ginagawa ko na po. Nag-uutos po siya na hubarin ko daw po yung suot ko habang hawak niya po yung cellphone ko. Lahat po ng gamit ko ay tangay. As in, damit lang. Lumabas pa ako ng hotel. Doon sa desktop po, nag-complain ako, bakit ka ako pinalabas yung tao na yon. Sabi sa akin, ma'am, nag-yes ka dun sa telepono. Ma'am, wala ko sa sarili nun. Ang sabi niya sa akin, pag lumabas ako, mag-yes ka. Gamit ang ninakaw na cellphone, hinak ng suspect ang social media account ng mga biktima at ipinadala sa mga kaanak at kaibigan ng mga hubad nilang larawan at video para makakuha ng pera. Sinira kasi yun yung pamilya ko, yung asawa ko, hindi na ako kinukontak. Yung asawa ko kasi talagang akala lalaki ko yung tao na yun. Talagang sinira niya yung buhay ko. Kasama sa biktima ng suspect, menor de edad. Nakita po ng magulang ko yung mga picture tapos mga kaibigan ko po. Sa akin pa lang po, sobrang sakit na po nun eh. Lalo na po minor ako. Ilang taon ka na? 17 po. Ito yung mga na-recover na gamit doon sa suspect. Ang sabi ng pulisya, para daw itong souvenir o trophy na kinukuha niya sa kanyang mga nabiktima. Meron ditong baby face powder, may bro kit, may lipstick, may pabango na pambabae, at meron pang sanitary pads. Itinanggi ng suspect ang akusasyong rape. May kasalanan man po tayo pero walang panggagatan. Ano po yung kasalanan niyo, sir? Pagnanakaw siguro pero wala pong panggagasa. 7 ang warrant of arrest ng suspect para sa iba't ibang krimeng kinasangkutan niya noon gaya ng illegal na droga, pagnanakaw, panggagahasa at child abuse. Isang lalaki naman ang nagreklamong hinak ng suspect ang kanyang digital wallet kung saan ipinapadala ng mga biktima ang pera sa extortion. Kasi po nasa buy and sell po kasi ako eh. Malay mo po may mga transaction siya na na-scam niya tapos malalaking tao, mamaya ka po yung balikan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 3 na ang patay sa Ilocos Norte dahil sa pananalasa ng bagyong Julian. 2 sa kanila nalunod sa baha habang may isang inatake sa puso habang nasa evacuation center. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, pinayagan ng makauwi sa kanilang mga bahay ang mahigit sa 1,000 families na inilikas sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Julian noong Lunes. Tila nakipagluksa rin ng langit sa pamilya lista ng Pasukin Ilocos Norte. Sa gitna ng ulan ay tulong-tulong nilang kinumpuni ang kanilang bahay para maiburol ng maayos ang kaanak na si Wilfredo Caliha. Kasagsagan na ng Bagyong Julian nang magpasya ang 62 anyos na biktima na lumikas mula sa kanyang bahay. Pero tinangay siya ng malakas na agos at nalunod. Pumunta na sila doon na pinapalis pero sabi niya parang bumababa na yung tubig. Yung kasing sa kanila is malapit sa ilog din. Tsaka flowing talaga yung tubig. Oo, baka na na siya doon, hindi na niya nakaya. Kasagsagan din ng bagyo nang lumabas ang naitalang casualty sa Batac City na hinihinalang nalunod. Habang inatake naman sa puso habang nasa evacuation center ang naitalang casualty ng Lawag City. Ayon sa CDRRMO, may iniinda ng sakit ang biktima bago manalasa ang Bagyong Julian. Kasi flooding, so they have to be evacuated to a safer place. That's why pumunta ako sa evacuation namin and then we opted na pumunta na sa hospital. Patuloy namang hinahanap ang isang tagapaway na lumabas umano sa evacuation center sa kasagsagan ng bagyo para umuwi sandali sa kanilang bahay. With regards naman dun sa missing sa Paway,
of all the efforts na ginagawa ng mga responders natin, kasama na yung municipal DRRMO, PNP, Marines and AFP, other units ng AFP, ay wala pa silang nahanap. Sa monitoring ng PDRRMO, humupa na ang baha sa maraming lugar sa probinsya, kaya naman naibalik na ang kuryente sa 26 na lugar sa probinsya. Pero may tulad ng bayan ng Adams na 5% pa lang ng mga bahay ang may kuryente. Nasa more than 92% energized na, that is kahapon. Of course, dahil ganito naman na ang panahon, ay sigurado akong madadagdagan na ito. Hopefully, ngayong araw na to siguro 100% in barangay levels, and kung meron man, mga sitio level na lang. Ang iba, umasa sa maliit na solar light. Ang hirap talaga, mama. Awa mo, yun nga, ang daming kagat yung apo ko dito sa mukha niya. Balik naman sa pagtitinda si Aling Rodelia ngayong humupa na ang baha mula sa hanggang bewang nitong taas. Kasalukuyang ipinapatupad ang price freeze sa probinsya matapos itong isailalim sa state of calamity. Patuloy naman ang assessment ng LGU sa Alakapan, Cagayan, kung saan lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga palayan. Vicky, sa ngayon inihahanda na ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGUs yung assistance o yung tulong na ibibigay naman sa mga naiwang kaanak ng mga casualty. Samantala, as of 6 p.m., umabot na sa 471 million pesos ang danyo sa probinsya ng Ilocos Norte, kabilang dyan ang danyo sa agriculture at infrastructure. Vicky? Jasmine, nabanggit mong 1,000 evacuee ang balikbahay na. May naiwan pa ba sa mga evacuation center o lahat na yon? Ayon, Vicky, sa PDRRMO, lahat na ng mga evacuees ay nakabalik na sa kanilang mga bahay dahil okay naman na yung weather, Vicky, at humupa na rin yung baha, hindi lamang sa mga kabahayan, maging doon sa mga palayan na nalubog sa baha, Vicky. Jasmine, kaugnay naman sa residenteng napaulat na nasawi matapos atakihin sa puso, may ginagawa bang hakbang itong mga LGU para masigurong may sapat na gabot para sa mga residenteng may iniinda ng karamdaman? Oo. Pagdating dun sa mga evacuation center, Vicky, ay meron. Actually, aside dun sa mga pagkain, sa mga relief packs, ay talagang automatic na meron dapat mga emergency medicines, emergency kits. Actually, may mga personnel pa nga from City Health Office at maging mga RHU na nakastandby sa mga evacuation center. Kaya kung tutuusin, ayon nga sa CDRRMO, hindi sila nagkulang. Kanya nga lamang ay talagang meron ng iniindang sakit bago pa manalasa yung bagyong Julian. Kaya kinakailangan siyang i-transfer na sa hospital, Vicky. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Tanggap at iginagalang daw ni Attorney Harry Roque ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling ng kanyang kampo na writ of amparo. Bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, ginagalang ko po yung pagbabasura ng Korte Suprema sa writ of amparo, bagamat maasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. Umaasa raw si Roque na magbibigay ng komento ang Quad Committee ng Kamara sa loob ng ibinigay na 10 araw na palugit ng Supreme Court. Kasunod yan ang petisyong inihain nila sa Supreme Court na pagbawalan ng komite na arestuhin siya. Mga kapuso, update na tayo sa lagay ng panahon at sa binabantayang bagyong Julian na may international name na Typhoon Krathon. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong huling namataan sa layong 275 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na 165 kilometers per hour at bugsong aabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos yan panorte sa bilis na 15 kilometers per hour at inaasahang muling papasok sa PAR bukas, kung saan magla-landfall ito sa Taiwan. Sa 48-hour forecast ng Pag-asa, hihina bilang tropical depression ang bagyong Julian habang mabagal na dumaraan sa Taiwan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands at northern at western portion ng Ilocos Norte. Bukod sa trough ng bagyong Julian na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, magpapaulan din sa bansa ang easterlies at localized thunderstorms.
Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may ulan na sa Basco, Batanes, Ilocos Norte at Aurora. Madaragdagan ang mga lugar na uulanin sa hapon, partikular sa Northern Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May heavy to intense rains kaya doble ingat ang mga kapuso nating Bicolano. Sa hapon din ang malalakas na ulan sa halos buong Visayas. Maging alerto sa banta ng baha o paghulan lupa sa Mindanao. Umaga pa lamang may ulan na sa Davao Region, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Sa hapon hanggang gabi, halos buong Mindanao na ang makakaranas ng heavy to intense rains. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan bukas pero huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil posible ang localized thunderstorms. Hindi hadlang ang kahirapan para matuto at maabot ang pangarap na diploma. Saksi ang GMA Kapuso Foundation sa pagsusumikap ng libu-libong mag-aaral sa bansa na hinatira natin ng regalong kompletong gamit pang-eskwela. Hindi namin sila maaabot kung wala ang tulong ninyo na mga sumuporta sa unang hakbang sa kinabukasan. Kaya taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Araw-araw, tinitiis ni Mary Ann ang malamig na tubig sa ilog. Makakuha lang ng graba. 1,000 piso ang kita niya kada 3 araw, na siya namang ipinantutustos sa pag-aaral ng mga anak. Yan lang makukuha na para gastusin sa bahay. Kumuha kami dyan ng bigas pagka-ulam. Pinagtsatsagaan naman ni Jam ang kanyang pudpud na lapis. Pero ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ay kailanman hindi mapupudpud. Basta makapasok po ako na dun sa school po. Gusto ko po makatulong, mapagawa ng bahay. Iba't ibang kwento ng pagsasakripisyo at pagpupursigi. Yan ang ating nasaksihan sa mga isinagawang unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation. At sa tulong ninyo, ang aming minamahal na mga sponsors, donors, partners at volunteers, matagumpay nating napuntahan ang 25 probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao para maihatid ang kompletong gamit pang-eskwela sa 60,000 estudyante. We're grateful for this opportunity kasi maraming bata natutulungan, malaking impact siya sa pamilya at sa community. Kabilang sa ating narating ang liblib na munisipyo ng Datu Blasinsuat sa Maguindanao, sakay ng bangka at kalabaw. Tinawid din natin ang malayong isla ng Siasi sa Sulu at Sitangkay sa Tawi-Tawi. Mahirap man ang naging paglalakbay, sulit naman kung kapalit nito ang ngiti ng mga batang punong-puno ng pangarap sa buhay. Sa mga nais magbigay suporta sa aming mga proyekto, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website sa www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. Inanunsyo ng COMELEC na makapipili na ang mga botante mula sa mga EMBO barangay ng kongresista at konsehal sa Taguig. Ang desisyon ay base sa inalabas na resolusyon ng COMELEC and Bank. Ang mga EMBO barangay ay dating sakop ng lungsod ng Makati, pero inilipat na ang jurisdiksyon sa lungsod ng Taguig. Kaya nung una, hindi pa tiyak kung saang distrito sila kabilang, kaya hindi tiyak na naboboto sa mga nabanggit na posisyon. Pero dahil sa resolusyon, tinukoy ng boboto sa unang distrito ng Taguig ang Comembo, Pembo at Rizal. Sa second district ng Taguig naman ang nalalabing EMBO barangay. Ibinasa yan sa concurrent resolution ng Senado at Kamara kaugnay nito.